Ako din, gusto ko rin malaman yung katotohanan ng pagkawala ni Sergeant Gutesa. Kasi ang hirap naman, no, itong taong to, walang politika, walang kinalaman, nagsalita. Nagsalita. Ang kwento kasi dyan, Wilson, si Sergeant Gutesa, Yes. very close sa isang kasamahan ko sa UP. Ah, So lumapit Sergeant Gutesa, sabi niya, at that time, chairman si Marcoleta. Sabi niya, Sir, ito yung nangyayari dyan. Nagulat ako eh. Wow. Nagulat ako kasi nga, 46 maleta at 50 million, that's about 2.3 billion, isang Wow. delivery. wow. So nung kikwentuhan kami, dinala ko siya a week after ata or a week and a half kay Oo. Senator Marcoleta. Sabi ko, kayo na mag-usap. Yes. So sila nag-usap. Ang usapan pa nga namin ni Sergeant Gutesa, sinabi ko kay Senator Marcoleta, yung grupo niya, ibubuo niya para makapagsalita sila. Magbigay sila ng kung ano yung nalalaman nila. Kasi sabi nga nila, Sir, nagulat kami, ito palang mga perang to, galing dyan sa flood control. Yung isang sundalo, sabi niya, nabaha yung pamilya. So may mga ganun tong sentimiento. So, nung nawala siya, ano sa akin yun? Mabigat sa akin yun. Kasi parang, sabi niya pala, sorry, ito yung kwentuhan namin. Umalis na si Sir Marcoleta. Nagko-coffee kami. Sabi niya, Sir, anong tingin mo mangyayari sa akin? Wow. Sabi ko, Lakas ng loob. well, titirahin ka, gigibain ka. Ay, sabi niya, Sir, wala naman sila magigiba sa akin. Sabi ko, may pamilya ka pa sa labas. Sabi niya, wala sir. Sabi niya, mga anak mo, Sir, malalaki na naman, pero hindi pa tapos. Pero ano na, parang magtatapos na ata yung dalawa. Tapos sabi niya, ano pa sir, anong tingin mo? Sabi ko, sisikat ka. Kaya, katulad kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Tapos tumawa siya. Sabi niya, ayoko naman ng ganyan, sir. Basta yung sa bayan lang. When we have this today, when we guest you as one of our speakers for the Pandesal Forum. Yun nung nangyari dito sa raid na nangyari sa amin, actually, I apologize but I cannot react. Kasi po ito yung advice, hindi ko naman to kaso eh. Ito yung advice nung abogado ng aking asawa. If it was just me, wala akong problema. I would have reacted. No? Less that I'd be sub judice kung meron ng court case. But basically, siguro ang message ko na lang dito sa nangyari, alam niyo ho, isa ako sa mga staunch oppositionist during the time of Ramos while I was part of the majority and became one of the members of the minority. Na kung saan, opposition po ako. Ako ang isa sa mga naging complainant ni Pangulong Erap Estrada. But all of that is in the realm of politics. Lahat po yun politika. Wala kang makikitang ginagamit ang mga ahensya ng gobyerno, itinututok sa isang tao, ginagamit ang mga kawani ng armadong serbisyo katulad ng NBI at police para manggabit ng tao. Kasama na dyan ang BIR, kasama na yung ibang ahensya ng gobyerno. Kasi politika ho yan. Ang masama ay kung ang isang tao gagamit ng armas, mag-uudyok na gumamit ng armas para patalsikin ang isang presidente o ang isang gobyerno. In fact, kahit na yung people power is not illegal. Calling for BBM's resignation is not illegal. Calling for people power, for all of us to be together, magsama-sama tayo, hindi po yan illegal. Nagkaroon na ng dalawang desisyon ang saligang batas tungkol dyan. Ang masama, pagka nga po sa isang demokratikong setup na nagsasalita ka lamang at nagbibigay ka ng iyong pananaw o opinyon sa nangyayari sa inyong lipunan at marahil nagsasalita ka lang hindi maganda sa ilang mga kawani ng gobyerno o liderato ng ating bansa at ginigipit yung mga taong yan. Kinakasuhan yung mga taong yan. Yan po ang hindi maganda. Katunayan, sinabi ko nga sa kanila, alam niyo nung panahon ni Erap, bagamat ang isa po sa pumirma ng impeachment, matapos ang impeachment, ako ang una niyang kausap. Ako ang nag-ayos para ilipat siya sa veterans. Ako din ang nag-ayos para magkaroon siya ng hospital arrest. At that time, nag-uusap kami ni Pangulong Erap pagka meron siya pangangailangan. Namatayan siya, kailangan niya lumabas, kailangan niya lumipat, may kailangan siyang puntahan, kailangan aprubahan po yun eh. And I was the one assisting. And during the last months,
of the term of President Gloria Macapagal Arroyo, ako po kasama ang ilang liderato sa simbahan ang nag-ayos nung kanyang absolute pardon. Oo. Kasi yan naman ay nasa larangan ng politika at bilang pagrespeto na dati siyang Pangulo ng ating bansa, bilang pagrespeto, hindi naman namin kailangan magdiinan. Hindi naman namin kailangan maggipitan ng isa't isa. Ngayon sanay namin na Wilson, siguro lahat kami may kaso na eh. Kahapon lang nakatanggap ulit ako. 2 kaso na final ni former Secretary Anyo and former Senator Trillanes. 5 cases. Kaya kayo, pag nagla-live kayo sa akin ngayon, makakasama kayo sa ma-filean. Kasi yun lang ang kaso ko. Nag-live ako nung magsalita yung 18 Marines. So, ang aking mensahe, alam niyo ho, ang mga tao nagsasalita at may nakikitang pagkakamali, hindi dapat ginigipit ng gobyerno. Lalo tigit ang kanilang pamilya. There are parameters in a fight. Kahit na sa gera, kahit na nga po sa totoong gera, may Geneva Protocol. Ang pamilya, ang pangkabuhayan, hindi sinasama ang mga taong hindi dapat isama. Ang dapat na awayan sa politika ay yung mali. And the government has all the resources. Andyan sa kanya ang media outlets, meron siyang sariling government outlets, meron siyang writers, meron siyang mga manunulat, meron siyang social media, may pondo siya, in fact may mga trolls siya. Ang dali-dali niyang i-overwhelm ang mga nagsasalita laban sa kanya. Pero siguro mahirap pag hindi na nila alam kung paano hintuin ang katotohanan. Kung hindi na nila alam, patahimikin yung mga sinasabi. And so, Mr. Flores, if I may go to the point that I wanted to raise, I have here the copy of the Ombudsman complaint. Ito po yung complaint na i-file at ipa-file ni Ombudsman Boying Remulla. Nung binasa ko to, 61 pages, nagulat ako doon sa nilalaman ng kasong ito. And basically, ano po yung sinasabi ng kasong ito? Number 1, may sindikato talaga sa pondo ng gobyerno. Sindikato at kasama si Speaker Martin Romualdez sa pagnakaw sa pondo ng gobyerno. Number 2, sinasabi niya, totoo ang sinasabi ni Saldico. Dahil nandito at quoted yung video footages ni Saldico. Ngayon sa akin, sa personal kong interest, hindi naman personal na interest, personal kong pagmamalasakit, binigyan diin at sinabing tama at ginamit ang affidavit ni Sergeant Gutesa. Andito po. Sinasabi nila, yung sinabi ni Gutesa na nag-deliver ng 46 luggages, deliver sa bahay ni Speaker Martin Romualdez kasama sa affidavit. Sinabi po dito na tama ang sinasabi ng 18 Marines. Partikular, yung sinabi ni Sergeant Esquivel at Sergeant Navidad. Bakit? Dito magugulat kayo. Pinapunta sila sa NBI. Naalala ninyo? Merong 6 na napapirma. Ayaw pumirma ng lahat kasi nga naguguluhan dahil iba-iba yung tanong. But it so happens, si Esquivel at si Navidad napapirma nila. Pero nagulat to ako. Yung NBI na yon na pinirmahan ni Navidad at Esquivel ang ginamit sa kaso ng delivery ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At sinabi pong nakalagay dito na ang mga bahay ni Martin Romualdez sa Forbes Park, sa McKinley Road, ay bagsakan ng pera. So ang una niya sinabi, may nakawan ng pera, ito ang katotohanan, at nang meron kayong skema ng pagnanakaw ng pera, at sinabi niya na may personal knowledge ang mga nag-deliver na pera in the person of Sergeant Gutesa, Sergeant Esquivel, and Sergeant Navidad. At ano pa hong sinabi? Ang mga taong to, katulad ng sinasabi namin dati, walang personal na interest. They have no interest. In fact, they're subjecting themselves to personal danger. Nakalagay po dito, wala silang interest, wala silang kinita dito, at ipinapahamak pa nila ang kanilang sarili
maaaring magkakaso o yung personal na kanilang seguridad. Ang panguliho ditong sinasabi na may mga tinayong dummy si Speaker Martin Romualdez. So ako ho, nagpapasalamat kay Ombudsman Boying Remulla sa kasong ito. For the first time, outside of the hearings of Congress na wala naman, but the Blue Ribbon Committee hearing, the ICI hearing, for the first time, nagkaroon ng recognition, nagkaroon ng pagkilala, ang pinakamataas na ahensya ng gobyerno laban sa korupsyon, which is the Ombudsman's Office. Ang kaso po dito ay plunder, graft and corruption. At itong pag-file na to, napakalaking bagay na kung saan makikita natin ang katotohanan. So, hindi ko ho mapakita mismo yung may pirma dahil baka mapahamak naman yung mga taong involved. Pero 61 pages po to at nasa page ko mismo. Yung particular na binabanggit tungkol dito sa kaso ng Ombudsman laban kay Speaker Martin Romualdez. Plunder, non-bailable, at makukulong at maiipit ang lahat ng bank accounts ni Speaker Martin Romualdez. Thank you po. Naka-file na yan. Dapat to, ipa-file to ngayon sa Wow. aking pagkakalam, Ngayong araw. ngayong Wow. araw. Wow. Pero hintayin po natin, but this was a product of the special field report na ginawa po nila at ang nakapirma po dito, ay hindi ko pala pwedeng sabihin at baka may baka po mapahamak yung mga tao. But this is officially certified by the Office of the Ombudsman of the Philippines. Wow. Mas marami kayong balita, mas accurate kayo sa mga ibang politiko natin. Kayo din may update din kayo last Friday tungkol kay Congressman. Nagulat ako. Yung sinabi ninyo, a few days later, naging balita. Yung sinabi ninyo na hindi naman totoong nahuli sa Czech Republic. Kwento sa akin nung Friday, nandito, nagkukwentuhan kami almusal. Tapos a few days later, naging balita all over the Philippines. Nagulat ako. Ba't nauna kayong may alam kaysa sa mga official natin sa gobyerno? Pumunta pa namasyal pa sa Europa. Nandito alam na ninyo eh. Kasi yung nangyari, the night here, about 10 o'clock, may mga tumawag sa akin, nagtatanong. Nagulat ako. So I had to reach out. In fact, Yes. to be fair and to be honest, hindi pa rin alam nung abogado hindi ko siya nakausap direkta. Yeah. Through a conduit, hindi pa rin alam nung abogado ni Mr. Saldico. Wow. But the time I went here, Bilib ako. alam na ho natin. Kasi may nag-report na nandun at sinabi na nga ho na wala na. Wala na sa Czech Republic. Czech Republic. And Bakit pumunta pa sa Europe yung mga official natin? Na alam na ng mga tao dito. Alam din nila siguro. Hindi ako naniniwala na kayo alam nyo, hindi nila alam. Or talagang mas magaling lang kayo ang sa information. well, actually, Mr. Flores, ang iniisip ko nga, ipinail to, Meron. nung ipinail to, Oo. akala ko pupunta si Secretary Vida doon to coordinate and to make this official. Kasi Yes. yung Saldico video footages Yes. incorporated doon sa file case. Wow. So, kayo naman, kilala niyo ba si Ombudsman na talagang seryoso siya sa tingin niyo to do this? Ang napansin ko doon nung ipinost ko to nung una, Oo. may mga ilan na nagdududa. Yes. May mga ilan siyempre na nag-iisip baka hindi to totoo. Oo. Pero ako, sa nakita kong pagdudugtong-dugtong, si Saldico is very critical. Dahil siya yung nagsabi na Yung mga eto evidence. may delivery. Yung sinabi ni Gutesa at yung sinabi ng Marines, talaga pang personal knowledge. Sila yung nag-deliver eh. Yes. So para idugtong to at kasama yung proseso ng budget, ang unang binanggit dito yung proseso ng budget, yung sinabi ni Saldico, yung delivery ng mga sundalo. Kaya pag idudugtong-dugtong ko ho yun, para sa akin matibay ang kaso. Nevertheless, sa palagay ko naman maaari pang pagyamanin. In fact, siguro message to Ombudsman Remulla, because of this,
yung 18 Marines, kasi kausap ko yung 18 Marines 3 days ago. Ang sabi sa amin, ang sabi nila sa akin, Sir, Yes. kulang pa ho yan. Sabi nung isa doon, Sir, ako pinakamaraming delivery Wow. kay Speaker Martin Romualdez. And kung gagawin yan, I am willing to add an additional affidavit kung ano yung nalalaman niya para matulungan ang kasong to. Wow. Any questions you'd like to ask? Yes. Sir, Arlie Calalo, Manila. Yes, taga Manila Times. Bagong gupit. Is it not possible na nabanggit mo ba na na-post mo na siya, yung documents na yan? So is it not possible na, syempre, nabasa rin ng nina Remulla yan? Pwede, no? Is it not possible na pwedeng ibahin nila yung ibahin nila yung content niyan? Kasi para ma-preempt yung sinasabi mo na eh. Hindi naman, kasi I think before na gawin nila to, o ma-release nila to, official na eh. Kasi itong nakalagay dito, certified true copy of the records of the Ombudsman. Ipapile nila yan sa Sandigan Bayan, tama ba? Yes, oo. Kaya nga, nung una ko itong makita, kinonfirm ko pa rin talaga eh. And dinireview ko talaga yung kaso, kasi hindi ako makapaniwala. Hindi ako talaga makapaniwala na gagawin. Pero ako natutuwa, at syempre, respeto na rin kay Ombudsman Boying Rimulya at sa Office of the Ombudsman, na kahit papano, tinututukan yung trabaho. So tama ba kung aminable yung si Remulla, yung ombudsman na yung tama yung ebidensya na through yung mga 18 Marines? Yes, and kung pwede kong i-quote yung mismong sinabi niya dito, dalawa lang naman ang, yun lang naman sorry, babasahin ko lang yung heading ng binasa niya at paulit-ulit ko itong tinitingnan, nire-review. Kumbaga vindicated ka, no? Hindi naman I mean, ako. for Yeah. helping Yes. the, ano, Yes, oh, the 18 Marines. sorry So, ang una niyan dito, diniscuss niya nga yung budget. Tapos sinabi niya, testimony of Gotesa on the systematic delivery of cash proceeds in relation to Romualdez and Co. In fact, sinayit pa ako dito eh. Sabi niya, Gotesa was presented before the committee through former Congressman Mike Defensor, introduced him and submitted his sworn statement. So sinabi niya, yung pagdala sa residences sa Horizon, yung diniliver doon na inakyat mo na kay Saldico, tapos diniliver doon sa bahay ni Martin Romualdez. At sinabi din dito, yung basura, quoted. So 42 McKinley Road, binanggit, at saka yung Tamarin, nabanggit din dito. Tapos, binanggit dito si Esquivel, at saka si Retired Philippine Marines 2002, delivered in 42 McKinley, Navidad. Hired January 2023, personal bodyguard of Coast Children and Security, and then noted delivery fellow former Marines during which he served as the driver and delivered the luggage to 42 McKinley, a property owned by Romualdez. Kaya po itong dalawa lang yung sa 18 Marines, kasi nga nung kwento ko yung nangyari sa inyo, pumunta yung 18 Marines sa NBI. So in-interview silang lahat. Yung 6 na papirma, sabi nung iba, teka lang, di ba ang usapan, before we sign, bago namin pirmahan, i-review ni Attorney Balikod. Sabi nung NBI, hindi, pwede na naman pirmahan ninyo. Nagkaroon ng konting misunderstanding. So tumayo silang lahat. Ang iwan lang nakapirma si Navidad at si Esquivel. Paano ko nalaman? Nung kausap ko yung 18 Marines, ang sabi ko, Navidad, wala si Esquivel dun eh. Sabi ko, Sarge, bakit ikaw lang yung nakapirma at naiwan? Sabi niya, hindi ko rin alam, sir eh. Sabi ko, ikaw lang ba yung pumirma nung sa NBI noon? Sabi niya, yes, sir. Kasama po ako at kasama sa Esquivel. Sabi ko yun. And then yung sabi nung isa, sir, dapat isama rin ako dyan. Ako pinakamaraming delivery. Sumagot din lahat. Sabi ko, kung kayo ba papagawain ng ombudsman ng affidavit for additional evidence para magamit, papayag ba kayo? Yes, sir. Papayag kami. Sir, last,
Doon sa dokumento na yan, si ano lang ba ang main respondent? Si Martin? At ano ang particular na criminal charge? Okay, Criminal complaint, basahin ko lang. please. The undersigned Special Panel of Investigators, Office of the Ombudsman, as the nominal complainant, hereby files this complaint before the preliminary investigation, Administrative Adjudication and Monitoring Office, Office of the Ombudsman, against Ferdinand Martin Romualdez and Elizalde Saldico. For, number 1, the crime of plunder under Republic Act number 7080 as amended by Republic Act number 7659. Number 2, the crime of direct bribery under Article 210 of the Revised Penal Code as amended. And number 3, violations of Section 3A and 3B of Republic Act number 3019 of the Anti-Graft and Corrupt Practices. B, Ferdinand Martin Romualdez, isang case pa to, for indirect bribery under Article 211 of the Revised Penal Code as amended. And Ferdinand Martin Romualdez and Attorney Jose Raulito Paras for the crime of money laundering under Section 4 Republic Act number 9160 or the Anti-Money Laundering Act as amended. So plunder, direct bribery, anti-graft kay Saldico at kay Martin Romualdez. Isa pang kay Martin Romualdez, indirect bribery. At isa pang kay Martin Romualdez with Attorney Paras, Joselito Raul Paras, money laundering or the Anti-Money Laundering Act. Thank you. Good morning, Congressman. I am Rolando from Manila Standard. Sir, you've mentioned about the NBI and the 18 Marines, sir. No? Do you think, or is it fair to say na nagkaroon ng lapse ang pag-imbestiga ng NBI sa mga 18 Marines given na 6 lang, according to you, ang pumirma dun sa report na binigay ng NBI? Pag tinanong niyo yung 18 Marines, kahit na from day one, sinasabi nila maraming unrelated questions. Kaya doon pa lang sa simula, maraming naging problema walang pagtitiwala. Kasi matanong sila, paano mo nakilala si Defensor? Paano mo nakilala si Levi Baligod? Tinulungan ba kayo nito? Binigyan ba kayo? Mga ganun tanong. So may kagad na problema. But nung pumasok na sila doon sa questions ng affidavit, paano nangyari ito? Paano yung delivery? Yun, sumasagot naman yung mga Marines. So, were there lapses? Nung umpisa talagang mabigat. Na hindi siguro maganda yung naging umpisa ng questionan. And I would think, kasi ito, ombudsman to eh. So malamang kung ano yung investigasyon ng NBI na ginawa, kinuha ng ombudsman at inintegrate na nila dito. So that is why, again, binabanggit ko kay Ombudsman Remulla na unang-una pagpupugay sa kanya at sa kanyang opisina at yung 18 Marines ay willing tumulong pa para lalo pang mapalakas yung kaso because they can really put on record in detail. For the first time, ngayon lang naging official lahat ng sinabi ng 18 Marines on the basis of this Ombudsman report and case to be filed by Ombudsman Boyeng Remulla. I was there po, sir, nung nagpa-press ko ng Pasig, dun sa 11 naman yun na, ano, kasi di ba 18 Marines, 17 nagpakita, so 11 na yun. Maybe know kung nasaan sila at this time and were their families? Are they hiding somewhere or would you prefer not to disclose that particular information at this time? Siguro safe naman to say they're hiding. They're hiding. Hindi sila, dinalaw ko lang sila para ipakita to. Dinalaw ko sila para sabihin sa kanila na eto, yung mga sinasabi nyo, kahit papano, nagkakaroon ng resulta. Yung binabanggit ninyo, kasi siyempre sa kanila, in fact, ang kwento nila sa akin, sir, ang dami pa rin na lumalapit, may nagbe-message, baka pwedeng nag-offer. Pero sabi nila sa akin, di ko kami papayag. Itong ginagawa namin hindi naman sa pera, para sa bansa po to. So natuwa sila dito na nakita nila. Wait, provide. So, on the safety of the 18 Marines, I'm sorry to ask this, but
Is it true of the reports na sila ay binabantayan na rin ng state forces because of their testimonies? Yes. 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 Oo, sinusundan kami. In fact, baka dito, sinusundan tayo nung, yung ilan ditong vloggers nung nasa Valle Verde, di ba bigla kaming tumayo dahil sinusundan kami. Anyway, going to that question, ito na yung pasabog ko na sinabi ko kay Mr. Flores na dito ko ipi-play. So, gagamitin ko na lang tong speaker ko mismo ha. Ready tayo kay Secretary Mike Defensor. Marami yung nagtataka bakit naging involved ako masyado. Yes. Pinaliwanag ko, it all started with Sergeant Cotesa. And hindi ako papayag na yung nangyari dun sa kay Sergeant Cotesa ay mangyari sa 18 Marines. Bilang panawagan na rin muli sa ating gobyerno, particular kay Ombudsman Boying Remulla, na ginamit na niya yung affidavit ni Sergeant Cotesa. Nananawagan ako na tulungan na. Total naman technically, kasama na natin si Sergeant, kasama na ninyo si Sergeant Cotesa. Yung kasong inilalaban ninyo ay galing sa makapananalita ni Sergeant Cotesa. Ang 18 Marines, katulad na nabanggit ko, nagtatago naman sila, maingat, pinoprotekta ng pamilya, pero nung kay Sergeant Cotesa, hindi ganun yung nangyari eh. So I have here yung video clip ng phone call nung asawa niya. Ang nangyari was, may tumawag, kasi nung hindi nadadalo Sergeant Cotesa, may lalapit sa kanyang ex-marine na kasama niya, ibibigay yung telepono. So ang nangyari lang, siya mismo nag-video record yung asawa. At nagsasalita Sergeant Cotesa. This happened last year. Hindi ko mailabas-labas for fear na lalong gipitin si Sergeant Cotesa. Pero ngayon naman, na ginamit na ng gobyerno yung kanyang affidavit. Sana naman, again, apila kay Ombudsman Boying Remulla, bigyan ng protective custody, hanapin at bigyan ng pagtatanggol, seguridad, si Sergeant Cotesa at ang kanyang pamilya. Yes, Sis Larissa. Okay. Hindi pa nakuha Yes. Ha? Ayun. So yan, no? Telepono. Yan. Ayan. Lumilipat pa. Pinagong pa. Cellphone. Lumilipat pa. Hello. Ayan, ito ka na. Natulog ka na. Ano yan? Ano dyan sa kwarto? Ha? Nakasama po. Nag-ingis siya, nag-ingis. Tumawag si Kuya. Pinukumusta ka. Ulitin mo daw yung sinabi mo kanina na videoan ka para may recording. Record ka, record namin. Yung tungkol dun sa David na sino mo may gawa ng ikaw o sila? Sila. Ginagi ko daw na. Sabi-sabihin? O, sabihin mo kung ano nangyari doon para may record namin. Bigyan ako ng nakaraan.
Tapos binasa ko yung statement na may mga sinigit sila na hindi mo totoo. Na hindi na si Maclita pati si Defenso. Na sinabi nila doon sa statement na pinagapuan ako ng pera, papayagan ko. At sinabi pa doon na hindi kasi wala akong alam doon sa delivery doon sa bahay ni Martes. Yan ang nakalagay doon. Yun lang ang pinirmahan mo. Yun lang. Yung lang kasi yun doon sa ano ko. Saan ba yun? Sa pinakahuli? Yun lang nasa ano yun. Kita? Sa kapit yung ako na. Tapos may 20 mo. Ang haba naman. Sila po nga. Pero yung affidavit mo nung una, nandun pa yon. Wala, yung iba. Bago na yun. Ay, may ginawang panibagong affidavit para basahin mo. So, pinangako naman sa'yo nung una, nung pinirmahan mo, hindi na ilalabas yun. Sabi nila, hindi lalabas. Bakit ka pa nila pinabasa? Anong sense nun? Hindi ko alam po. Dadalhin daw sa korte para mawala na yung kaso ko. Yan yung sabi. Nung ayaw mong basahin, anong ginagawa nila sa'yo? Pinipilit akong basahin ko eh. Kaya wala ko makakas. Anong kapalit ng pag hindi mo binasa? Para daw manahimik na kayo, wala na magbubulo dyan sa inyo. Wala naman ang gusto sa amin, Han, sa totoo lang, Han, wala nang gugulo sa amin. Sila lang ang nanggugulo sa amin. Sila ang gumagawa ng ng paraan para manggulo. Sila nananakot sa amin eh. Kaya sabi ko sa iyo pag nakaraan. Ako naman gulo na yung utak ko eh. Hindi na ako makatulog. Pag ka muna, bago ka matulog, meron ka mga marigang matubig. Para ma-relax yung muscle mo. Anak. Pag sinabihan ka na palabasin ka dyan, mag-text ka sa akin ha. Ano mo agad sa akin, text mo agad sa akin. Ako ngayon sa kanaliman, pamantayin ko lang sila kung kumahihirig ng korte, pamantayin ko na lang sila sa sili. Babantay talaga sila doon. May isa sa loob, may isa sa labas. Tatlo yan, tatlo daw. Kasi pag pinalabas ka, may contact na kami doon sa loob. Doon ka na lang muna sa loob. Hindi ka na lalabas doon. Hindi ko alam mo. Plano nila sa akin eh. Kaya, Telepon. Secretary Jose, was recorded last year pa po. Last year. And that was the last conversation of the wife to Sergeant Odessa. Kasi nag-worry ako sa kanya, hindi ko siya nakikita. Nag-worry ako, hindi ko nakikita. So, sabi nung isang kasama, I think kaya sinabi, di ba, nung si Kuya, kung pwede record ninyo. And confidentially, na-send sa akin. Sinend niya siguro dun sa isang kasama niyang ex-marine, o parang sinasabi na ito, buhay naman. Except, kung napansin nyo, ang sinabi niya, di ba, hindi ko lang kung palalabasin ako. Pag pinalabas ako, paalalayan niyo ako. Yun yung Senate hearing dapat na hindi natuloy. Na kung palalabasin ako, sabi, sige, may contact na kami sa loob and hindi ka namin papalabasin na. The plan then was, pag pinalabas siya, hihilahin namin siya sa office ni Senator Marcoleta.
isisecure na muna namin siya. That was the plan then. Pero yun nga nangyari, hindi lumabas. Hindi siya napalabas. So, diba yung sinabi doon, number 1, hindi ba ang affidavit at ang sinasabi na bayaran ka ni Marcoleta at ni Defensor. And that number 2, wala kang delivery sa bahay ni Martin Romualdez. Kaya ito yung panawagan ko ngayon. For the longest time, nanahimik ako, tinitiis ko yan kung ano yung ginawa nila kay Gutesa. Pero ngayon naman, ginamit na ninyo sa kaso. Kasama nyo na sa kaso, sinabi nyo na yung mga sinasabi niya ay sangkap doon sa filing kay Speaker Martin Romualdez, and nananawagan ako kay Ombudsman na kung maaari, within his authority, within his sphere of influence, ay maprotektahan na. Makuha si Sergeant Gutesa, mapalabas na at maprotektahan siya at ang kanyang pamilya. Dahil ang paniwala ko, Wilson, kung siya lang, hindi matatakot si Gutesa. Kung siya lang, hindi atras. Pero, again, narinig nyo naman, di ba? Sabi, titigilan na kayo. Sinabi niyang kaso, aatras yung kaso sa'yo, yun yung kaso sa affidavit na i-file sa Manila. Na sinabi doon na siya ang kakasuhan pa. So, yun yung binabanggit doon. So, again, thank you sa inyong lahat for that opportunity. Kasi ngayon ko lang ito nilabas. First time. And I hope that this will help Gutesa and his family dahil, again, siya ang kakampi ng ombudsman sa kasong to. Ang last na nakuha kong information, ang sabi nila is buhay, and sabi nila kasama daw yung pamilya. As kung saan, hindi ko alam. Pero I'm sure hindi din siya abroad kasi makikita naman sa records kung nag-abroad eh. Exactly. Hindi ko alam. Hindi ko alam. For gobyerno may habang. At then, we don't know necessarily kung ano yung exact na agency or unit, pero gobyerno po ang hawak. Nare-recall ninyo before ang kiniklaim ko Marines? Yeah, I was standing by that word. Although ang problema ko kasi delayed ako eh. What do I mean? Pag sinabi kong nandito siya, wala na siya doon. Pero galing siya doon. Diba? Pag sinabi kong mukhang nandito na siya, so, kasi yung information na nakukuha ko, hindi naman mabilis eh. Hindi naman siya ang kausap ko kaagad or the family. Grabe, parang suspense na to. Grabe, ano pa si Serye? Ay, may tanong kaya. Yes. Oo. Ano legally ang process kung paano siya nawala? Kasi ang nangyari doon, Wilson, when we were Yes. talking, nakaupo kami. Oo. Then binasa niya yung kanyang affidavit. Tapos sabi ni Senator Marcoleta, sabi, Sarge, ilagay mo doon sa huling probation Oo. yung protective custody. So sabi niya, okay. So kung panoorin niyo yung Senate hearing, sinabi niya na umiling po ako Oo. na bigyan ako ng proteksyon Oo. ng Senado. Nung in the middle of the hearing, na pinapanood ko siya, nagulat ako, sabi na niya, hindi ko na ho kailangan ng proteksyon ng Senado o proteksyon ng DOJ. Diba ganun yung nangyari? Tapos sabi, tinanong siya ni Senator Bato, sabi, ba talaga yung Marines? From there, alam ko napunta siya sa Marine Compound. Kasama nung MC2. Sa pagkakaalam ko ha, MC2. Pagkatapos nun, wala na. Wala na. Hindi. In fact, paglabas pa lang ng Senate, wala na akong alam. Hindi ko na siya namomonitor. Bigla na lang magpaparating ng balita. Pinapasabi sa inyo ho, nandito siya sa ganito. O pinapasabi, nag-save siya dito. Mga ganun na lang. Information. Kung sino kumuha sa kanya, saan siya dinala, paano siya Okay, ang kwento, mukhang ang kwento is, nung una, totoong proteksyon. Protect by his former na mga kasama at saka yung unit niya.
And then later on, naging detain na. Na-detain na siya. Pero madaming transfer hindi lang to isa o dalawa. Buwan na. Last update ko, buwan na. So, wala ka namang communication sa pamilya. Wala. Again, Kung ano yung whereabouts niya. noong December, December pa yun. nagparating ako dun sa asawa. Sabi ko, pwede bang ilabas ko na to, mag-file na tayo. Ang sabi ng asawa, natatakot siya para sa buhay ni Gutesa. Baka mamaya pag may lumabas na mga ganito, o lumabas na kung ano man, talagang mapahamak na ang buhay ni Sergeant Gutesa. Sir, anong dare mo o challenge mo kay Ombudsman Remulla na ilabas siya in public para magkaalaman kung talagang Actually, hindi naman ako, it's not a challenge or it's not a dare to Ombudsman Remulla, more of an appeal. Okay. Na Ombudsman, Boying, eto na yung kaso mo, andito si Gutesa, sa kaso mo, isa siya sa mga halagang bahagi o pundasyon na ifinail mong kaso, humingi ako ng tulong. Na kung maaari, malocate niya na si Sergeant Gutesa at maipalabas niya at mabigyan niya ng proteksyon. Kasi you have to understand dati, medyo ang pananaw mo laban di ba? Away Ang pananaw mo, ginigipit yung tao, pati yung 18 Marines gigipitin, kaya ayoko, hindi ko nilabas to. Pero may nakita ko na material siya doon sa kaso ni Ombudsman Remulla, humingi ako ng tulong at umaapila na kung maaari matulungan siya. Sir, do you have a chance communicating with the Ombudsman? No, none. So, balik tayo doon sa pagsasampa ng kaso ni Ombudsman kay Martin Romualdez. So, wala ka bang nakikitang motibo dyan, sir? Kasi baka mabudol na naman tayo. Parang possible ba na mahinang case or fake case? Yan ba sinasabi niya? Tapos, Tama. may Actually, ganyan ba possibility? Maraming ganyang mga reaksyon sa katotohanan. Kaya nga ang sinasabi ko nga, kung kinakailangan pa ng pagtulong mula sa 18 Marines, tutulong pa sila para lalong mapalakas ang kaso. Pero alam nyo, itong kasong to kasi pag i-final to, plunder, kulong kagad habang nag-hearing ng kaso. Walang bail yan, ano? Walang bail. Plunder. Kaya naintindihan ko naman yung pangamba ng iba na baka budol-budol, baka skripto, pero mabigat to The fact na isinama yung 18 Marines at si Sergeant Gutesa, Yes. mabigat para sa akin dahil may personal knowledge sila sa delivery ng pera. Critical ang ledger ni Saldico. Critical yung ledger ni Saldico. Bakit nagkaroon ng delivery na 2 bilyon? Saan galing yung delivery sa ledger ni Saldico? Makikita saan ang galing ang komisyon para sa delivery yon. So, importanteng madikit-dikit pa rin ang lahat ng ebidensya. Kaya nga, kala ko yung kay pagpunta ni Secretary Vida, sa yun sa mga gagawin. Hopefully naman, magawa pa rin nila, may pagkakataon. And importante, siguro dapat makausap talaga nila si Saldi. Alam mo, for example, naalala nyo, ayaw payagan si Saldi ko sa Blue Ribbon Committee. Ayaw payagan. Yeah. Pero ito, kinuha na yung evidence ng videos ni Saldico. If I may read the particular provision of this. Ito, sinabi niya, the masterminds of the flood control kickback scheme. At the time relevant to the controversies, Romualdez was representative of the District of Leyte. Tapos, sinasabi niya dito, notably, Romualdez himself, the Speaker of the House, possesses vast powers which are but not limited to the following: management of the committee, blah, blah, blah. So parang sinasabi na niya yung relationship. Ngayon, admissions and statements of Co relating to his and Romualdez's role in the infrastructure funding scheme. Sabi ni Co, the chairperson of the House Committee on Appropriations through publicly released video statements
made detailed declarations concerning his involvement in a scheme relating to the manipulation of public infrastructure funding, including the collection and transmission of funds purportedly derived therefrom. So yung mismo ano nito eh, ito yung the testimony, consistent with the testimonies presented during the hearing, yun naman yung mga delivery ng pera. So parang dinikit-tikit niya. Ngayon, kung gagawin ng legal talaga lahat ng video ni Ko at talagang papayagan siyang, sige, huwag ka munang umuwi. Dahil baka iniisip mo, delikado buhay mo, pero lahat ng to, pirmahan mo. Lahat ng to, i-accept namin na ebidensya. Magsabi ka ng totoo, ang laking bagay niya. Yung pananay, ano sa yung Law Tribunal Committee, Naunahan na sila ni Boying Remulla. Sana madagdagan pa nila. Pero naunahan sila ni Boying Remulla. Last question ko. Yes. Hindi ba lumaro sa isip mo, sa imahinasyon mo na itong move ni Remulla na magpapile na ng ganyan, he's pushing through with the filing of the case against Romualdez. Hindi ba lumaro sa isip mo na may go signal na siya kay BBM? O, ang tanong ha, kung may go signal to ni BBM, kung lumaro sa isip ko. Ako kasi, mahirap mag-analyze ba? O kumuha ng opinion. No? Kasi, parang sa akin, lahat ng yan eh. Tama ba tong kaso? Paulit-ulit kong binabasa. Bakit may ganitong kaso? Ito ba'y itinulak ni BBM? Ang para sa akin lang, lahat ng yan lumaro sa isip ko lahat. Ang importante lang sa akin is number one, nailagay sa ebidensya ang video statements ni Ko, nailagay ang statement ni Gutesa, which is official anyway sa Senado, nailagay yung affidavit ng 18 Marines, na official din naman, submitted sa Ombudsman. Kasi at that time, binabaliwala eh. Hindi pinapansin, pinapatay yung storya. Ngayon, mismong yung Ombudsman na ang naglagay. Kung saan to hahantong, hindi ko alam. Kung saan to tutuloy, hindi ko alam. Paano ko ba sasabihin yung, alam mo si Toby Chanco, Congressman Toby Chanco, magkausap kami. Sabi ko, Toby, sabi niya, oh, kumusta ka na Mike? Tayo, sabi ko, pareho tayo ng lahat ng statement. Pareho kami eh. Ang diferensya natin, ako dumidiretso hanggang taas. Ikaw humihinto ka. Tapos tumawa naman siya. Pero sabi ko, nevertheless, yung accountability, yung corruption, yung nangyayaring mali, inilalabas mo at nagsasalita ka. So para sa akin, ganun din to. Kung anong intensyon nito, kung saan to papunta, importante na nagkaroon ng kaso sa korupsyon. May accountability. At doon sa bagay na lang na yun, papanigan ko si Ombudsman Remulla. Ano po natin to, di ba pwede natin malaman mula dun sa mga dating kasamahan namin, ito kay Sergeant Gutesa, sino ang kumuha sa kanya at pumasok siya. Kasi sa aking pananaw, no, yun, napaka-importante po ng pagkatao nito si Sergeant Gutesa. At baka meron din po posibilidad sa aking pananaw na baka naman meron ng hindi magandang nangyayari. Kaya biglang lumabas yung kay Remulla na yan para i-cover up ang pangyayari. Kung ano talaga ang tunay na sitwasyon na yun. Si Sergeant Gutesa, na nasa kanya po talaga ang tunay na anas. Ako din, gusto ko rin malaman yung katotohanan ng pagkawala ni Sergeant Gutesa. Kasi ang hirap naman, no, itong taong to, walang politika, walang kinalaman, nagsalita. Ang kwento kasi dyan, Wilson, si Sergeant Gutesa, yes. very close sa isang kasamahan ko sa UP. So lumapit Sergeant Gutesa, sabi niya, at that time, chairman si Marcoleta. Sabi niya, Sir, ito yung nangyayari dyan. Nagulat ako eh. Wow. Nagulat ako kasi nga, 46 maleta at 50 million, that's about 2.3 billion, isang Wow. delivery. Wow. So nagkikwentuhan kami, dinala ko siya a week after ata or a week and a half kay Oh, Senator Marcoleta. Sabi ko, kayo na mag-usap. yes. So sila nag-usap
Ang usapan pa nga namin ni Sergeant Coteta, sinabi ko kay Senator Marcoleta, yung grupo niya, ibubuo niya para makapagsalita sila. Magbigay sila ng kung ano yung nalalaman nila. Kasi sabi nga nila, sir, nagulat kami, ito palang mga perang to, galing dyan sa flood control. Yung isang sundalo, sabi niya, nabaha yung pamilya. So may mga ganun tong sentimiento. So, nung nawala siya, ano sa akin yun? Mabigat sa akin yun. Kasi parang, sabi niyan pala, sorry, ito yung kwentuhan namin. Umalis na si Sen. Marcoleta. Nagko-coffee kami. Sabi niya, sir, anong tingin mo mangyayari sa akin? Wow. Sabi ko, Nakasando. well, titirahin ka, gigibain ka. Ay, sabi niya, sir, wala naman sila magigiba sa akin. Sabi ko, may pamilya ka pa sa labas. Sabi niya, wala sir. Sabi niya, mga anak mo, sir, malalaki na naman, pero hindi pa tapos. Pero ano na, parang magtatapos na ata yung dalawa. Tapos sabi niya, ano pa sir, anong tingin mo? Sabi ko, sisikat ka. Kaya, katulad kasing sikat ka ni Senator Marcoleta. Tapos tumawa siya. Sabi niya, ayoko naman ng ganyan, sir. Basta yung sa bayan lang. So alam mo, iniisip ko yun, all of a sudden, para bang pinapaligiran yung pamilya niya, kahit lalabas later on yun kasi yung reports na yun, dumarating sa akin. At kung mailabas yung pamilya at yung asawa magsasalita tungkol dyan. Kaya yung 18 Marines, nung bago lumabas, hindi ako involved again sa affidavit na ginawa nila, pero bago lumabas, kahit papano inayos namin. Inasikaso namin. Pinagpektahan niya. Alam nyo, eto Wilson sabi ng 18 Marines, pinupuntahan sila sa bahay. Anong 18? Hindi miss kasi ang ginawa nila, magagaling na yung dahil sa nangyari, nakatago na, pero let's say, Yes. pupuntahan yung bahay ng tatay. Pupuntahan yung bahay ng... May mga ganyan. And the 18 Marines, pag tinanong ninyo, magsasalita at malalaman ninyo kung sino ang kinakasangkapan, kung anong armadong serbisyo ang ginagamit para sa pananakot. Huwag na manggaling sa akin. Sa kanila lang manggaling. Thank you. Oh. Sir, Yes. excuse me. Moving past Budesa and 18 Marines, Malacanang has confirmed that fugitive ex-Congressman Santiago is currently seeking asylum in Atas. What is your advice to Mr. Ko? Will you advise to let him stay there for the meantime, or will you advise him to come home and, in a way, help form the charges that he gave to those who not look at? Nag-usap kami ni Saldico month and a half ago. Kailan ba yung impeachment? Nung nag-file kami. Noong mga panahon na yon, bago mag-file, nag-usap kami ni Saldico. And to be honest, takot siya. Sabi niya, Idol, pasensya ka na. Takot ako para sa aking pamilya, para sa aking buhay. Exact statement ni Saldico. At a proper time, this will all come out kung ano itong mga sinasabi niya. Ang akin lang, kung ano man ang desisyon ni Saldico, kung magkakaroon siya ng asylum sa Spain, kung mag-asylum siya sa France, kung Portugal. ano man, o Portugal, kung ano man ang desisyon niya, nasa sa kanya yon. Importante siyempre, at hindi ko naman mapapanghimasukan, yung desisyon niya para sa kanyang pamilya. Pero ang hiling ko naman kay Saldico, kahit papano, gumawa na ng mga opisyal, apostilled affidavit. Oo, Yes. kasi, Magkwento. kasi alam nyo, nung nag-file ng certiorari sa Supreme Court, nag-file si Saldico ng isang document sa Supreme Court ng certiorari na nakuha niya at nag-oath siya sa Supreme Court ng Sweden. So he did that and officially filed in the Supreme Court of the Republic of the Philippines. So meaning to say, Saldico can very well submit an official document Kahit wala siya. kahit nawala siya. Kung takot siya para sa kanyang pamilya, yes, he can submit because he already did that. Nasa Supreme Court yan, may precedents na rin yan. At meron naman talagang agreements tayo, convention on that, na pwede kang gumawa ng opisyal na dokumento, affidavit, nang hindi mo kailangan umuwi dito sa Pilipinas.
Kung ang Zoom kasi, kung papayagan siya. Although dito, as Okay. part of evidence, digital pa rin to, Zoom tong ginamit niya from digital media, from his Facebook account. Amazing, amazing. Yes, may tanong. Taris. Kailan daw aware ba kayo ng timeline? Actually, Daw, so possible ba sa mga araw? So may idea po ba kayo? yes, narinig ko yung press ko niya na May. And ako naman, nakamonitor lang. I do not want to, I mean, up to the ombudsman kung anong gagawin nila, no? Kung papalakasin pa nila to, kung paano yung mga iba pang kaso. Pero yeah, May din. And then of course, on May 4, opening na ng Congress and May 4, Senate. yes. Di ba? So, Wilson, inintay din natin Yes. yung Blue Ribbon Committee. Yes. Diba? If the Blue Ribbon Committee will accept the 18 Marines and will accept the Zoom testimony of Saldico, and if the Blue Ribbon Committee will also call on the different units of the government, the armed services, to make sure that Cotesa will be hindi pa safe kasi kailangan muna natin siyang ma-locate and to provide him protection. At kung sakali man, pati yung 18 Marines, iba hindi na namin kailangan magtago-tago. Bigyan ng proteksyon ng gobyerno, alalayan ng gobyerno, para naman makatulong palalo dito sa kaso ng ombudsman na nais nilang i-file kay Speaker Martin and kay Saltico. Galing. Hindi kaya ang opinion ng nangyari niya na biglang lakas ng loob ni Remulla na gumawa mismo na sa mismo ngayon, tayo affidavit ni Sergeant Professor. Hindi kaya ito isang manipulado ng sacrificial lang na hanggang kay speaker ng investigasyon at hindi na talaga lumantad ang tunay na mastermind. Manipulado. Kung naiwas na ito na lang gawin natin, imbestigahan natin na, sacrificial lang natin ng kapag-anak ko para hanggang dyan lang, huwag na umabot sa pinaka-mastermind. Na ang gusto ng taong bayan, yung talagang mastermind na gumawa ng pangungurato na nagpahirap sa ating bansa ang may lamas. Sino ba ang tingin mong mastermind? Sige. September 13. September 13. Password. Okay. Galing, ha? Controversial, ha? Dapat ako sana magsasalita ng mastermind. Gusto ko manggaling sa'yo, ginawa mong code eh. Mas magaling ka sa akin. Tama. Sabi sila, Totoo. batas na nire-respeto. Ben, dalaw sila. O kahapon, no, ako ganyan. 2 kaso dumating sa akin. 2 kaso. Oh. Last week mayroon pa. Yung isang dumating sa akin na summons is yung kay former Senator Trillanes and then yung kay former Secretary Anyo. Wow. Wow. Baka mamaya, Wilson, madamay itong pandesal po. Oh, yeah. Not partisan kami, ha? always. Nakakatawa kasi gusto namin talaga ang katotohanan. Saka people like Secretary Mike Defensor, maganda yung ginagawa niya, linalabas yung mga tanong na tinatanong ng buong bayan. O buong bansa, yun ang tinatanong. Kaya hanga din mga tao sa ginagawa ninyo para kayong Blue Ribbon Committee. Para kayong ay, may tanong dito. Yes? Yes? Again, ako nga kasi, if I Oo nga. be the one, okay ako eh. But the lawyer of my wife, ayaw nilang mag-comment. And ang sabi nila, they already issued a statement on that. But sir, you've mentioned was isang interview that night. I think that was Friday night sa Correct. Pilan. Sir, can you please explain why do you think this has been politicized on your end, given the fact that
what the NBI claims are alleged crimes of human trafficking and meron daw po sila ng mga droga sa loob ng establishment. But will you please explain why this has been police? Again, tama ka, nung Friday, nagpa-interview ako. Ako and I have no, wala akong planong huminto na magsalita tungkol dyan. Except on Friday night, after that, nag-usap kami ng mga lawyers. And their advice to me was, number one, di na nga naman ako may kaso. And for me not to speak on it and let them handle the case. So, kung gusto niyo ho mag-refer dun sa interview ko on last Friday, you're very welcome to look into that. At meron din ho ang statement, official statement na nilabas yung wife ko in that particular case. Pero as of now, na papasok na ho sila sa inquest, they requested me not to speak on the matter. Plano din daw investigahan ang Cliff Point Square. Maybe know kung ikaw po, may share ka po ba doon sa Cliff Point? And if to an extent, kasi Factual. Cliff Point, maraming investors. Kami ang isa sa investors. Andyan din yung office ko. Again, ang problema, nasa name ng asawa ko eh. Hindi na naman ako yung... Alam mo, ginawa ng asawa ko, lahat ng mga ari-arian, pati yung kotse, pati lahat, nilagay niya sa pangalan niya. Iniisip niya siguro, Wilson, pag nag-away kami, nasa kanya lahat ng baligurado. Oo. Pati bank account eh. Diba? Oo. So, Kaya mabait kayo. Pumayag Mabait kayo ang asawa. kayo nga, nung nangyari yung NBI, di ba nakita yung sasakyan? Di ba? And then, i-post again sa kanya, sa pangalan niya. Ayun. but the NBI, Attorney Matibag has noted that balak niyo pong investigahan yung ownership ng Cliff Point. Walang problema. Walang problema. Lahat ng yan pwede nang imbisigat. Sabi ko nga, lahat nasa pangalan ng asawa ko. Magaling eh. Magaling mismo. Magaling eh. So, wala akong magawa doon sa... Well, makikita naman nila, maraming investors doon. Kung commenting doon sa NBI case per se, nakikita mo pa rin ba na talagang ikaw ang target nito for you to shut down? Diba? Kaya nga yung opening statement ko is about mga political relationships eh. Diba? And the dynamics of politics. I have been in cabinet for 9 years. Ilang kudita kami? 6? Ay, oo nga. Tama? Oo, daming kudeta. Nandun pala kayo, no? Ilang kudita kayo? kami? 6? So, si Trillanes nung nagkudeta na sa cabinet kayo. Yeah. Wow. Si Trillanes and sila James Lagyo, mga Magdalo, kung mga 3 beses nadalaw ko sa kulungan. Talaga. Si Erap, halos linggo-linggo. Dinadalaw ko sa kulungan. Kasi kuminsan may requirement si Erap, kuminsan naman... Kayo pala nag-arrange sa ospital. Yes. Ako naka-interview sa kanya sa Philippine Star. 3 oras. Okay. Front page. You know. So nung una pa lang na yun, kasi dapat gusto siyang ikulong sa Laguna. If you recall. Tapos, sabi, hindi naman. Dapat, tapos sikli din naman si Presidente Estrada noon. Ako yung nandun. So ang sinabi niyo kanina, dapat sa politika, wag personal na pamilya sinasama. Parang personal, na. Kasi yun, di ba, Wilson? Tradisyon ng Pilipinas, walang personalan. Umiikot eh. Oo, di ba? At that to. time, Yes. si Boying was at that time Assistant Secretary or USEC Ni GMA. ni Erap. Ni Erap. Oo. Tama. So, nung kami nasa